Good morning guys, for today's video. Kahit pa paano, meron ako i-update sa inyo dito sa ating garden. Ayan, makikita nyo, wala na yung basura natin. Unti-unti na itapon ni Kuya Jepoy. At natiklop na namin siya unti-unti. At i-update ko kayo kung ano yung mga nakatanim natin na mangilan-ngilan pa lang naman. So ayan guys, marami nagtatanong sa akin, ano na daw i-update sa mga pananim natin. Eto guys, nagtanim lang tayo dito sa lot na to ng lot. Sa lot natin na to ng siling pangsigang. Kasi importante yan kapag ka mga magsisigang, mahilig magsigang dito sa amin. Ayan, may mga bunga na rin po. Ganyan pa lang sila kalilit pero may mga bunga na. Guys, ang daming sili. Tapos kahapon yung kasama namin nagluto ng ng ulam. Bumili ng sili sa palengke. Hindi niya alam na may sili na rin kami dito. Ayan po, meron tayong siling available dito po sa Sweet Life Store natin, doon sa mga magtatanong. At kapag nagtanim po kayo ng sili guys, kahit yung labuyo or any sili, make it sure sasabayan nyo po yan ng marigold. Kasi yan po ay insect repellent para hindi po insektuhin ang inyong mga sili. At para gumanda ang inyong mga tanim na sili, lagi nyo po yan tatanggalan ng mga dahon dito at sanga sa pinakailalim. Kasi yan po ang unang inaakitan ng insekto na makikitang kita nyo agad. Katulad po nito, yan. Tatastasin nyo po yan, yung mga sanga niya. Kasi yan po ay aagawan ng nutrients. Instead na napupunta sa ibabaw at sa pagpapadami ng bulaklak. Ganun din sa mga bunga ninyo. Sabi ko nga sa inyo, ang marigold guys, ang gamit niyan, lagi nyo papagitnaan ng marigold. Kasi ang gamit niyan guys, insect repellent po yan. Ayaw po yan ang amoy ng mga insekto. At lumalago po yan, halos tatakpan niya tong buong area niya na to ng marigold. Kaya maganda po, pagka bumili kayo ng sili, lagi po yung package ng with marigold dapat. Kasi ayun po yung mga buhon ng sili natin. So ayan, and then sa hapon guys, tingnan nyo ha, ang ganda-ganda nila. Pagdating ng tanghaling tapat guys, nalalanta sila. Hindi talaga nila kinakaya yung init dahil pagkatanim natin sa kanila, inaano pa lang nila, sinasanay pa nila yung sarili nila dito sa bagong pinagtaniman natin. Kaya ang nangyayari ay hindi pa nila masyadong ma-adapt yung init ng lupa. Kaya pagdating ng tanghali at tumapat sa kanilang araw guys, lahat sila nalalanta kasama yung pipino natin. So ito po yung mga pipino natin na natanim dito na tinabi natin sa kanya. Kung makikita nyo, ito po yung Philippine pipino na variety natin. So same lang din po. Pag nagtatanim po kayo ng pipino, make it sure nagtatanggal po kayo ng dahon sa ilalim. Kasi ang ginagawa po ng mga insekto talaga, nag-i-start yan sa ilalim dahil ang alam nila ay madahon, malilim at hindi nyo sila nakikita. Kaya hanggat maaari kapag naluluma na po ang mga dahon ng inyong pipino ay tatastasin nyo na din po. Paano po ang palatandaan ng luma na ang dahon ng pipino? Unang-una, yung iba naninilaw. Second po ay nagiging dark green. Pag sobrang healthy ng lupa nyo, dark na dark po siya. Yun po yung usually makikita nyo yung kapag ang mga greenhouse. Kasi syempre maganda ang temperature sa greenhouse. So hindi sila napupuntahan ng insekto. Tapos guys, ganito yung ginagawa namin sa Japan. So sa pag-aalaga ng pipino, makikita kayo nyan, merong lalabas na bawat isa dito ng tangkay. So ayan, may ganyan. Pero ito, wag nyong sisimulan mula rito. Dapat malinis to hanggang dito po ang inyong pipino para hindi kayo puntahan ng insekto. So from here, halimbawa guys, may lalabas dito na ganito. Bibilang lang po kayo ng 2 dahon, 1, 2. Tastasin nyo na po yung susunod. So example, ito. 1, 2. Tapos magbubulaklak. Magbubulaklak po yan at magbubunga from here tsaka dito. Ito na po yung pinakabunga ng babae. May nagtatanong, ano daw po yung palatandaan ng babae at lalaking bunga. So pag babaeng bunga guys, mayroon na rin po siyang maliit na pipino sa pinakailalim niya and then may flower buds po siya sa ibabaw. Tapos pag lalaki, ganyan lang po ang itsura ng kanyang bulaklak. Wala kayong makikitang pipino. Tapos ang gagawin nyo, mabalik tayo dito sa ganito. So bibilang lang kayo ng 2, 1, 2, tastasin nyo na po itong pinakadulo niya. Ayan. Para ma-reach nung inyong main branch yung pinaka-top ng inyong pinagpapagapangan. Para po hindi po mapunta yung energy nila dito sa ilalim na nag-i-start pa lang humaba.
kasi mababansot ang inyong mga pananim dun sa ibabaw. So magle-less din ang pagbubulaklak kasi nga nag-aagawan ng nutrients, hindi nakakaakyat hanggang ibabaw. So yun po yung pagpapa-priority na ginagawa ng mga Japanese farmer. Hindi po yun padamihan ng bunga, kundi pasarapan, pagandahan ng quality. Yun po ang pagpa-farming na technique ng mga Japanese. So katulad po nito guys, meron na tayo sa dalawa. So tatastasin na po natin to. Ayan, ganyan po. Tapos ngayon, from here, may lalabas din po dito bago na sanga. So, ganun din po yung gagawin yung isa, dalawa, tas-tas. Para hindi sila nag-aagawan, balanse po yung kalat ng ating mga nilalagay na pataba o nutrients. So, tayo, nagdidilig po tayo ng swamp fertilizer. Tapos mamaya magdidilig po tayo ng molasses natin. As of now, pinapa-explain ko lang sa inyo kung paano po yung gagawin natin. So, eto humaba na to. 1, 2, 3, 4, 5. So, patuloy na rin natin to kasi ito yung main branch natin. Kasi since nakaabot na siya dito. Kung bakit guys, gusto ko maging matibay sila na makaabot dyan. And then kapag kami nakikita kayong ganito guys, hindi maiwasan talaga. No? Meron akong halaman na dinapuan ng isa. Naghawa-hawa na. Ang tawag po dito ay leaf miner. So, pwede po kayong gumawa ng mga organic na pwede nyo spray. At hindi na po yan pupuntahan. So, for me guys, hindi rin effective yung mga spray na ginagawa kasi una nakakasunog ng dahon, lalo na pag gumagamit tayo ng garlic, ng chili at ng mantika. Once na arawan po yun, sobrang sunog ang dahon ng mga pananim nyo. So ang pinaka the best way po guys na gawin nyo, katulad ng gagawin ng lola nyo, so order po tayo yung bee smoker. May nabibili pong bee smoker na maliit na po na parang pitchel yung itsura niya, and then may bala na rin po yun na nilalagay sa loob na yun lang po yung susunugin nyo at papausukan. The best po maglagay po kayo ng katol. Samahan nyo po siya ng susunugin ng katol, and then dito nyo po siya ipipe yung smoke. So yun lang po yung naisip na paraan ng lola nyo guys ha. Ito para sa akin lang to. So yun ang gagawin natin dito kasi para hindi dumami yung leaf miner natin kasi isa po yan sa pumopeste. At the same time, pangit tingnan talaga sa dahon na may parang mga damage sila. Ayan, katulad yan. Ayoko sa lahat yan. Pag nakakakita ako ng ganyan na may leaf miner yung aking dahon, so ginagawa ko, pinipisil ko po yan. Para yung nasa loob na leaf miner ay mamatay. Lakas po dumami yan pag hindi nyo po yan na agad, na agapan. So ako nakakita lang ako ng isa at nakita ko nga halos lahat ay mayroon na. Leaf miner po ang tawag yan. So yun lang po yung gawin nyo at mamaya ipapakita ko sa inyo yung sinasuggest ko kung paano gagawin nyo yung bee smoker. So order po tayo nun. Marami tayong pipino. Actually gusto ko kasi talaga yung Japanese pipino. For the meantime, ito na muna yung tinanim ko sa kanila. Actually may expiration po ang pipino. Hindi yan dapat forever na nakaganyan. Namamatay at namamatay yan after 6 months. So ang gagawin natin, nagpunla tayo ng Japanese pipino. So yun po yung abang natin. At ganito lang po yung gagawin nyo guys. Ay hindi to, mamaya na yan. So papataasin muna natin yan ng husto. Ayan, kung nakikita nyo guys, sobrang lago na nila mula nung tinanim natin sila. Hindi ko kayo na-update pa. Anyway, papakita ko sa inyo yung video niya nung unang tinanim natin siya kung ano ang itsura niya. So ayan na po yung update ng ating pipino. Ang sigla po nila. Pero mamaya once na suminding sikat ng araw, lantang-lanta na po yan. Normal lang po yun sa hapon dahil sobrang init. So, ang masasuggest ko naman po doon, kailangan yung bumili guys ng ganito, yung net. Ito po ay malaking tulong. Actually, sa Japan, mura lang talaga to dito. Ay, napakamahal ano. So, dito naman guys, meron tayong upo na tinanim. Grabe yung mga damo guys. Ang lakas lumago talaga. So, ayan yung ating upo guys. Meron tayo na tinanim. Dalawa po yan. Patola pala yan guys, patola. So marami tayong patola na punla, my bad. Opo, ayan, abangan nyo po yung mga patola natin na seedlings. And then pagdating dito guys, okra po yung tinanim ng lola nyo. Since hindi pa nila na-adapt yung lupa natin, ayan po, naglagay po ako ng net. Kasi ang lakas nilang malanta. Akala nyo na po, patay na po yan. Pagdating ng tanghali, as in lantang-lanta na talaga sila guys. Pero pagdating ng umaga, ganyan, healthy po sila. Makita nyo tayo. So ayan, tingnan nyo guys, grabe. Meron tayong mga leaf miners. Isa po yan sa pesta na ayaw ko kasi ang pangit tingnan guys ng
dahon natin kapag may nakikita tayong gumagapang. So kailangan natin bumili nung sinasabi ko sa inyo na smoker. Kasi yung amoy nun ayaw nun pagka nakapitan yung mga dahon natin. Ayan po, may marigold din po siya. Maganda po siyang taboy ng insekto sa mga halaman natin. So ayan, kung makita nyo guys, siya lang po yung meron. Actually marami kong dala dati yan. Ewan ko kung saan pinagagamit ng nanay ko kasi para sa halaman po talaga yan. And then pagdating dito guys, tingnan nyo ha, buhay na buhay yung ating mga talong. At may nakikita akong tipaklong dito. Hanggat maaari guys, pag may nakikita akong tipaklong, tinatapakan ko na kagad. Kasi para hindi sila dumami. Pagdating po dito guys, ayan, meron tayong kamatis. Ito po ay Tagalog. Philippine kamatis. Nang isa sa mga ayoko guys, kapag ang taniman nyo ay madumi, ang ibig sabihin na ay yung open area na ganito na may damo, na may lupa, kailangan talaga takpan nyo itong taniman nyo para maging malinis ang inyong taniman. Kasi hindi yan masyado pupuntahan ng insekto. At huwag nyo gagawing crowded. Kasi once na naging crowded yan guys, madali ng pasukan ng insekto yan. At ang gagawin nyo lang din po guys, ayan, tatastasin nyo lang din po yung kanyang pinakadahon sa ilalim. Kasi luma na yan. Para mapunta naman, instead na dito mapupunta yung inyong nutrients, dito siya mapupunta sa mga bagong sanga, sa ibabaw at mga bagong bulaklak. For example, ito po, ayaw nyo magpasanga ng madami at gusto nyo sumarap ang inyong bunga. Kailangan, even ito po guys, tatastasin nyo. Yan ang sikreto para maging masarap ang inyong kamatis. Kahit pasabihin natin Philippine variety yan, kaya natin yan mapasarap basta magaling tayong magpalaki. Since dalawa na tong sanga na to, ayoko na putulin kasi malaki na siya. Pambalansin na rin natin. Pero yung nasa ilalim niya, ayan, tastasin natin para hindi sa kanya mapunta yung nutrients at yung energy. Mapunta sila sa ibabaw. So ayan, tatastasan din po natin siya sa ilalim para malinis. Madaling maglinis ng farm nyo guys. Ito makita nyo, madaling maglinis ng mga dahon kasi nakikita nyo yung mga nalaglag na dahon, nalaglag na kamatis. Mas malinis, hindi kayo masyado pupuntahan ng insekto. Yan po ang sekreto. Plus magiging healthy ang inyong mga bulaklak, ang inyong mga bagong sanga kasi hindi nag-aagawan. So may pinapriority kayo na nagmumula sa ibabaw. Tapos ang masaklap dito sa Pinas guys, wala akong mabila na tukod kasi dapat may tukod ang ating mga kamatis kapag ganitong mahangin. So ang mangyayari guys ay tataob at madaling mabali ang kamatis. So nanghihingi pa tayo ng bamboo somewhere else kung may makikita tayong bamboo. Nagtatanong sa akin, namumunga daw yung kanyang mga kamatis at talong pero hindi natutuloy. Katulad po nito, ayan. Ito po minsan ang problem niyan is sobrang init ng araw. Kaya ako ang ginagawa ko sa Japan guys, yung kamatis ko nakatanim talaga sila doon sa area na may morning sun. Pagdating ng tanghali ay wala na. Isa sa cause kasi sa sobrang init guys, natutuyuan sila ng bulaklak. Sa sobrang init. Second, kakulangan ng pagdidilig kasi mas kailangan nila ng tubig once tayo ay nagdidilig para hindi sila mapigtas agad-agad. Third na reason nun, hindi na po-pollinate kaya nalalaglag sila agad. Grabe guys, tignan niyo yung leaf miner. Ayoko pa naman sa lahat to. So ayan. So ito dahil may dalawang sanga na siya. Sa Japan guys, hindi na ito mabibenta pag dalawang sanga na ganyan. Kailangan single lang talaga yung tumutubo sa kanya. Ito kasi may B-shape siya, diba? So ito, reject na po yan pag sa Japan. Hindi naman dahil sa hindi na siya mamumunga. Kaya lang perfectionist masyado ang mga Hapon. Kailangan ay single lang po yung sanga. Ito, reject na po yan sa Japan. Basta dumalawang ganyan. Oo, pero sa atin okay lang yan. Hindi naman yan pang namumunga pa rin naman po yan. So nakita nyo guys ha, konting nabasa lang yung ulan, yung mga natirang ugat ng mga damo na inano natin, ayan, tumutubo na sila ulit. So kailangan wag nyong hintay yung maging malaki sila kasi kaagaw yan sa nutrients, plus yung ugat nila ay mas nagiging healthy. Kung may maliit pa lang na ganyan tumutubo ay tastasin nyo na kasi ang laking basura din niya pagka naging malaking dahon na siya bago nyo siya linisan. So ayan guys, nakita nyo healthy yung ating mga kamatis, pero later makikita nyo lantang-lanta na po yan. So kailangan makabili na tayo ng ating sinasabi. And then pagdating dito guys, meron tayong tanim dito na kalabasa. Ayan yung soldic. Ito yung itsura ng black soldier fly sa mga nagtatanong guys. Yun po yung black soldier fly. Yun po yung mga itlog nun. Kinakain po yun ng mga manok. Magandang feeds din po yun. So gusto ko rin magkaroon ako ng farm dito nun. So yan, ganyan yung itsura ng mga kamatis natin. Healthy sila ngayon. Pero later ay lantang-lanta na po yan. At magdidilig tayo mamaya ng ating molasses.
para magkaroon sila ng bagong nutrients. So ito yung itsura ng mga talong natin guys. Ito naman po ay Philippine talong. Pero magtatanim pa rin tayo ng talong natin kasi marami tayong variety ng talong dito sa ating punlaan. Yun po yung eggplant white na bilog na parang itlog. Original talaga kaya siya tinawag na eggplant. Kasi parang itlog talaga. And then meron po tayong long talong. So nakaabang na rin po yun. Ayan po. Meron din siyang marigold sa bawat gitna. Kasi ang purpose niyan guys, para hindi insektuhin. Kasi insektuhin din po ang talong tsaka sili. Lalo na kung ang inyong taniman ay dikit-dikit inyong tanim. Kaya kung makikita nyo guys, naglagay tayo ng space para hindi po sila magkahawa-hawa agad o magdikitan yung mga insekto, no? So madali silang magpadami. Tapos may marigold syempre, isa yan sa insect repellent natin na dapat ay package ng sili at ng talong. And then, para hindi naman matuyuan ang inyong lupa guys, ayan, may mulching tayo. So, yan yung ginawa ng lola nyo. Importante yan. Katulad yan, tingnan nyo may lumalabas na damo, diba? Pero kung wala to, mas marami yan guys. Yung mga maliliit na tumutubo. Ayan, yung maliliit na yan. Yung mga damo-damo na yan. Marami yan tumutubo. Ayan, makikita nyo sa sulok. So, wag nyo nang hintayin dumami. Hanggat maaari maliliit pa yan, tastasin nyo na. Kasi mas mahirap magtastas kapag malalaki na, malalim na po yung ugat niyan. At the same time ay malaking basura na. So ayan guys, ginagawa ng lola nyo, tinatastas ko yan. Kasi huwag kayong magpapalago sa ilalim. Kailangan malinis ang ilalim ng inyong farm para hindi kayo masyadong puntahan ng insekto. Nakikita nyo kagad yung dumi, yung kalat, kasi yun po yung pinupuntahan ng insekto. Lalo na pag may nalaglag ng dahon. So pupuntahan po yun ng iba't ibang klaseng insekto. Kaya kailangan tinatastas nyo yan. Sa ibabaw kayo palago at magpadami muna ng sanga. Kaya kailangan, importante talaga yung tastas ng tastas. And then, ang gamit ng ipa guys, ayan, naglagay tayo ng ipa. Yan po yung pag umiinit ng sobrang init, hindi masyadong nadadry yung ating lupa at hindi nasusunog yung ating mga ugat. Sobrang init po guys ng panahon ngayon, ano, nakikita ko talaga hindi nila kinakaya. Naglalanta talaga sila. Pero good thing guys, ayan, nagiging okay din sila pagdating ng umaga. So isa po sa cause talaga yung paglagas ng bulaklak nila, yung sobrang init. Sensya na po kayo yan. So yan, tinatastas natin kasi gusto ko muna ay ma-promote muna natin yung paglago nila sa ibabaw. Kaya ang unang bunga ng talong, tinatastas po yan talaga. Kasi para hindi muna mapunta dito yung energy kundi dito sa ibabaw. Kasi pag mas matured na po yung ating mga pananim, mas malakas na po silang mamulaklak at magbunga. So ayan guys, magdidilig na tayo ng ating molasses at available din po yung ating molasses. Ayan. Sa mga gusto magpasabay. And then pagdating dito guys, yan, patola. Meron din tayo sitaw dito eh. Dinire ko na siya na tanim pero hindi ko pa nakikita yung pagsibol nila. Siguro mga after 1 week pa. And then ito mga hollow blocks natin na yan guys, ang itatanim natin dito ay yung ating mga garlic onion leek. So yan, nakikita nyo guys, may mga damo. Diba? Kakatastas lang yan. Ayan na naman sila. So ito, may bibuhusan ko na muna ng suka yan para mamatayin muna to bago natin taniman. I-reset muna natin yung lupa. So ayan guys, yung update ng ating pananim dito. Maya, ang itatanim naman natin dito, bubungkalin natin with Kuya Jepoy. So ito naman po yung bubungkalin natin. And then isasama natin yung bunga doon. And then dito sa side na to. So magtatanim po tayo. And ang itatanim natin dito sa area na to ay kamote. Kasi napakaganda ng kamoteng binili ni nanay. Ang ganda ng binili ni nanay na kamote. So dito po ay kamote, sile na labuyo para alternate sila at hindi masayang yung space. Dati kasi dito kung ano-anong klaseng halaman ang tinanim ni nanay dito. Pero para hindi siya masayang ay tataniman na lang natin siya ng kamote. Yes po. Kailangan din natin buhaghagin yan, lagyan ng pataba at lagyan ng kung ano-anong pampalambot katulad ng IPA 1414 or NPK. Kailangan din po natin siyang haluan ng NPK, cow manure, chicken manure, kung ano pong available nyo sa inyong lugar. Tapos lalagyan din po natin siya ng coco peat kasama po yun sa pagpapalambot ng lupa at napakadaming bato. So pag gaganyang mabato guys, and then dito tayo magtatanim ng kamote, ay hindi po tayo sure kung magiging maganda yung result ng kamote natin kasi once na mabato yung pinagtataniman natin, ay possible na bukol-bukol yung magiging result ng kamote natin. And then dito sa side na to, isasama natin siyang pabungkal. Ayan, hanggang dito, dyan, tsaka doon. So dito sa area na to guys,
surprise kung ano itatanim natin dyan, pero decided na yung lola nyo. Even dito, meron na po. So dito ngayon ay yung ating kamote kasi nagkakaugat na po yung ating mga dahon. So ito yung tinanggal natin dyan. Magandang halaman din po siya. Ang problema guys ay more on nakakain na po muna yung ating itatanim. So ito, i-repot natin to para hindi masayang. Ayan. Ayan guys, next update ko na lang kayo kung ano pa yung mga tatanim natin. At sabi ko nga sa inyo, lahat ng mga ornamental plants natin unti-unti ko na tinatanggal kasi more on makakain tayo. Dapat ganyan lang gawin natin guys. Kung may tataniman rin lang tayo or magtatanim rin lang tayo, make it sure yung namumunga na. Especially yung mga herbs guys kasi nagagamit natin yan. Hindi natin kailangan tumakbo ng butika anytime kung tayo ay may iba't ibang klaseng gamot. Katulad ng gamot sa sakit ng tiyan, sa sakit ng ulo, yung pagpapababa ng blood sugar, marami pong herbs na nakakatulong dyan kasi wala namang gamot-gamot nung araw. Kaya kapag magtatanim tayo, mas okay po yung herbs, fruit bearing trees at yung mga gulay. Lalo na napakamahal ng ano nga yung bilihin guys, kahit na ako na-shock ako dito sa Japan, ay sa Pilipinas mas mahal pa po ang bilihin dito sa Pilipinas kaysa sa Japan. So ayan guys, abangan nyo yung pagtatanim natin mamaya dyan at magbubungkal muna kami ni Kuya Jepoy. Sana kumilimlim ng maghapon para makakilos tayo kasi ang hirap guys kapag mainit sa hapon na kami nakakagawa. So yun lang guys, for the meantime ay magkakapit muna yung lola nyo at magta-transplant na tayo ng ating mga punla na pambenta natin para lumaki sila ng tuloy-tuloy. So yun lang guys.